Mapagpalayang umaga, tanghali, hapon at gabi. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak ngayong gabi para sa ating programa sa Ugnayan sa Himpapawid. Ngayong pong gabi, nakita niyo naman po kasama natin si Kaploida at saka si Kaprine na gumising ng maagang maaga para lamang makakadaong papampalan tayo ngayon sa ating episode. Paumanin po sapagkat tayo medyo nagkaroon ng konting emergency sa trabaho kaya medyo late po tayo. So ngayong gabi po, nabanggit naman ni Kaploida na marami tayong hihimayin. Di ba Kaploida? Ano bang ano natin ngayong gabi? Saan ba nakapokus ang ating issue ngayong gabi? Nabasa mo na ba yung ano? Nabasa mo na ba yung Bali, ating ano? okay, sa pagpapatuloy, gusto niyo umpisahan ko na muna ang pagbasa ko sa konteksto. Okay, ang Okay, tema, unahin mo na muna yung okay, sige. konteksto. Okay, ang tema natin ngayong gabi ay ang palayain si Mary Jean Biloso at ang mga migranteng manggagawa. Konteksto. Sa darating na Biyernes, Hunyo 19 ng umaga, magbibigay na ng testimonya si Mary Jean Biloso bilang witness sa kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa na isinampa noong taon 2015 laban sa dalawang recruiter na si Cristina Sergio at Julius Lacanilao. Sa unang pagkakataon, maririnig ng korte ang panig at boses ni Mary Jane. Pagkatapos ng halos 16 na taon sa pagkakulong niya, 11 taon nang makalipas at wala pang resolusyon sa kaso at patuloy na ipinaglalaban ni Mary Jane at ng kanyang pamilya ang hustisya. Si Mary Jane Biloso ay isang domestic worker na naging biktima ng human rights trafficking at illegal recruitment. Siyang inaresto sa Indonesia noong April 2010 matapos makatagpo sa kanyang bagahe ng 2.6 kilo ng heroin na pinasok ng kanyang mga recruiter para sa masusing buod ng kanyang mga ipinagdadaanan. Mga nagtatanggol sa ahensyang paglaya ni Mary Jean mula sa halos 15 taon sa death row sa Indonesia patulong Pilipinas noong December 24 ay produkto ng matagalang kampanya ng iba't ibang grupo. Kabilang sa mga nagtanggol at sumuporta sa kanyang kaso ay ang Migrante International, ang organisasyon ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa na nangunguna sa pandaigdigang panawagan at Save Mary Jane Campaign. National Union of People's Lawyer or NUPL, ang grupong nagsilbing legal na tagapayo ni Mary Jane at tumutulong sa paghanda sa kanyang mga testimonya laban sa human rights trafficking. Palayain si Mary Jane Biloso at ang migranteng manggagawa. So napakatagal na ng Okay. kasong ito. Napakatagal na ng kasong ito at ika nga ay nagkaroon ng konting development pero ika nga ay hindi pa rin kumpleto yung hustisyang ika nga ay hinahangad para kay Mary Jane Biloso. Meron ba tayong mga bagong developments patungkol dito? Kasi ang alam ko, di ba, na i-transfer na siya sa Pilipinas, if I'm not mistaken, di ba? No, yun na nga. Sige, patuloy pa rin ang pagkakalamba. No, okay, throwback muna tayo. Kuya Edwin, gusto ko lang check. Sige, go Nang ahead. tayong nabibitayin siya, nasa Singapore ako by the time. Mm. Tandang-tanda ko yun, natulog ako 2 p.m. Kasi nakita ko sa news ng Singapore, 11 p.m., yung mga ambulance pumunta doon sa isla. Kasi ano sila although nasa Indonesia, pero may isang lugar doon sa isla na kung saan nandun sila lahat. Parang 11 sila no, na bibitayin. Tanda ko yun, 11 siya. Parang si Mary Jane, pang tatlo, parang ganun ba? Di ko lang, basta di lang ako. Basta tanda ko 11 sila doon. May mga Australian na mga kasama siya na bibitayin. Nakita ko talaga sa news kasi live na nakita ko talaga sa Singapore na news sinubaybayan ko ang pagpasok ng mga ambulance, parang 11 ambulance rin ang pumasok sa isla na yun. Tapos nakita ko doon ang area na yun na kung saan doon sila execute, parang firing squad yun na nila, parang number 2 o number 3 si Mary Jane. Tapos nandun na rin ang mga magulang niya, parang nagulat nga daw siya, bakit hindi siya, na dapat siya nang susunod na i-execute. Nagsabi pa nga siya na, sige na, ako na lang, kahit unahin ako, kasi gusto niya matapos na. Pero nagulat siya na dapat siya ang isusunod, lumaktaw. Kasi lahat sila may mga pairing rin may mga pairing rin sila Kaya tanda ko talaga April ng time na yun.
nasa Singapore ako noon. Tapos nagbibideo kami. Ako man may mga online group kami sa Singapore. So bakit pagbabalik tanaw lang ba sa kaso niya no? Talagang 2 p.m. na ako na natulog. Tapos nang hindi siya nakakasama, parang nakahinga rin ako, parang naiiyak ako, nag-chat ako sa mga friend ko doon sa Singapore kasi nagpipray kami, may nagro-rosary, parang mga ganun-ganun ba. Tapos ano kami nagte-text, oh hindi siya na ano, hindi siya na-execute, hindi siya binaril kasi firing squad yun eh. Hindi siya na ano, hindi siya dinaktawan kasi may dumating na tawag na ganito ganun ganyan, hinold siya, mga ganun ganun ba. So parang nakatulog ako na medyo maluwag. So, ako ng time na yon talagang honestly, nakita ko ang pagpasok ng mga ambulance, umiiyak na ako eh. Kasi yung mga ambulance na yun, ang dumadampot, pagka-firing squad sa kanila, kung pwede pa i-save ang buhay nila, nandun ang ambulance na pwedeng dumala sa kanila sa hospital. Parang ganun. Kasi hindi naman ang pag-firing squad sa kanila, parang isang putok lang, hindi naman natatagta rin sila ng bala talaga hanggang sa mapatay. Basta may ano man, may babarilin lang sila, isang putok lang, pagkatapos kung ano sila, depende kung dalawa o isang putok lang, katapos noon kung say buhay pa sila, so pwede pa sila dalhin ng pamilya nila. Kaya may mga ambulance na pumasok sa isla na yon. Hindi talaga sila sa city ng ano ng Indonesia, kundi sa isla talaga. Doon sila dinala. Kaya nasubaybayan ko yun, nakita ko talaga. Ganun Grabe pala ang yung tulog ng proseso. iyak ko noon eh. Ganun yung proseso ng ano nung tungkol doon sa Indonesia. bansang Indonesia. So ika nga ito naman hindi naman isolated cases, 'di ba? Kap Ega at saka Kap Rene. Matagal na nangyayari itong mga ganitong kaso na kung saan ang biktima ay mga kababayan nating OFWs na kung saan ang hinahanap lang naman at hinahangad ay magkaroon ng magandang pamumuhay. In fact, Kap Ega kahit na nangyari itong mga ganitong cases kay Merjen Veloso, meron pa nga nangyari sa kababayan namin, yung taga San Pablo, yung binitay nung una. Hindi rin naman nagkaroon wala rin namang pagbabagong ika nga Walang kadala-dala. nangyari. Oo, dahil ang mga kababayan natin, in fact, sa recent survey ng Okta, 67% ng mamamayang Pilipino ay naglalais na lumabas ng bansa para maghanap ng magandang ikabubuhay dahil sa Pilipinas ay nawawalan na sila ng pag-asa. Ako nga sa tingin ko, it's more than 67 eh. Pwede pa i-consider mas mataas pa yung realidad na datos, numero na involved sa usaping ito na kung saan ang mga mamamayan natin ay gustong mapatulad sa mga hanay natin, mga migranting manggagawa na piniling ika nga mga ibang bansa dahil nakikita natin yung kawalan ng pag-asa. So, Kapegay, nabanggit Hindi. natin, hindi ito isolated cases. Pwede bang magbahagi ka ng ilang mga, para pang yung i-throwback lang natin, issue dito tukol dito sa nangyari sa kaso at kung ano yung nangyaring kasalukuyan ngayon na kung saan dumating sa puntong naiuwi na si Merjen Veloso. Ngayon, may judicial process na kung saan ang kaso, yung mga tawag dito, yung mga recruiter niya, na kung saan nagpahamak sa sitwasyon niya yan, siyang kinakasuhan ngayon at siya ititistigo. Na ito siguro, ito ba yung magiging dahilan para makalaya na siya ng tuluyan in the future? Okay, siguro mas magandang ano ko muna yung sinasabi ni Kap Lloyd na kanina, lilinawin ko muna, no? Okay. Dahil dun sa firing squad, usually, ang procedure dyan, kasi syempre, pagka firing squad, ikaw yung babaril, no? Bigyan muna natin kasi, yung para yung pinakamalapit sa ano natin, sa kaso natin. Nung meron pa tayong death penalty nung araw, nung panahon ni Marcos, sa electric chair, hindi isang tao lang ang nagbababa ng kuryente. Kasi bilang executor, kukonsensyahin ka nun. Kaya ang nagbababa ng kuryente, dalawa. Hindi nila alam kung sino yung pumatay sa kanila. Ganon yun. So, kumbaga parang sa conscience nung executor, hindi nila sigurado kung sino sa kanila. Ganon din sa firing squad. Sa firing squad, kung halimbawa, lima yung babaril, isa lang doon ang may tunay na May bala. bala. At yung hindi nila alam kung sino yung tatama Doon sa kanila, I see. So parang to make the conscience clear o yung hindi sila makonsensya, ganun yung proseso. So going back to sa tanong ni Cap Edwin,
talagang nakakalungkot yung ano kasi alam naman natin na inosente simulat sa pool si Mary Jane. Dahil nga sa paghangad niya lang magandang buhay sa mga anak niya, kumasa siya para, kung di ako nagkakamali, kamag-anak ko, may relasyon siya dun sa mga recruiter niya, di ba? Kumbaga may Kamag-anak mo parang kamag-anak relatives. niya rin. So hindi mo talaga akalain na yung mismo kadugo mo o kamag-anak mo ilolokohin ka ng ganon at ikapapahamak mo, no? So kumbaga, nasadlak siya sa ganon. Ngayon, ang problema, pinauwi na kasi nung time na sinasabi mo ka Floyda, nagkaroon na ng negosasyon sa panahon ni Pinoy yan 2015. So kumbaga parang nagkaroon ng labi si Pinoy na napakiusap niya kay, anong pangalan Widodo. natin? Oh, Widodo, Widodo. kay Dodo. Oh, si Widodo. Na, teka muna, ano natin yan, gawa ng hindi siya talaga, may posibilidad na hindi siya, yung hindi siya talagang, yung may kinalaman dahil nga nahuli na yung recruiter. No, yung mga recruiter that time nahuli na sa Pilipinas, kaya hinold yung kaso niya. Pero ang problema nga, na-hold yung tumagal na ng pang-11 taon niya na ngayon So, di ba, sa pag-uwi niya sa Pilipinas, magto 2 years na siya. 1 year and a half, di ba? December 2024 siya yata umuwi, di ba? Kung di ako nagkakamali. O last quarter ng 2024. So, bago mag-New Year. O kaya nga, 2026 na tayo ngayon. So, basically, 1 year and a half na siya nakakulong sa atin. Kung tutusin, dapat na siya. Kumbaga, dapat pinalaya na siya. O kaya binigyan na ng presidential pardon ni Marcos Jr. So, ang problema, yun nga, bukas, hopefully, sana bukas, sa pagdistigo niya, makita yung kaso ng judge, palayain na siya. Kumbaga, yun ang natin. No? Kasi, sa parte ni Mary Jane, inhustisya rin yung pagbayaran niya yung kasalanang hindi niya namang ginawa. At the same time, 11 taon na. 11 taon na siya Yes. At saka hindi naman sa Pilipinas nangyari ang di ba? Ang kaso. Sa ibang bansa naman. Doon nga sa consider ba? Hindi tayo mga abogado, hindi natin alam yung talagang exactly proseso. Pero ang natatanda ko dyan kay Pegay, maisingit ko lang, parang merong kasunduan sa pagpapalaya sa kanya, sa pagbibigay ng amnestia or something, kung hindi ko maintindihan kung ano yung right term, na kung saan ay dapat iproseso muna, mapatunayan na talagang biktima siya ng human trafficking. Kaya hindi pa siya mabigyan ng totally amnesty ng pardon ng presidente ng Pilipinas. At saka parang natatanda ko nung time na yan panahon ni Duterte. Kasi nga tinrabaho yan ng gobyerno ni Pinoy na wag mabitay o wag panahon ni ma-firing Duterte, squad. gusto ni Duterte bitayin na. Nung panahon ni Duterte, parang inuulukan pa niya na matuloy na di ba? Yes. Nagbigay siya ng go signal sa President Dudo na bahala na kayo kung ano ang magiging desisyon. Dahil siraulo talaga yung si Duterte. Tagal na Kuya Rin Kuya Rin, ano naman yan, hindi na ba, Kapre, bibitaw lang ako na isang hindi na naman bago yan kasi isipin nyo, 30,000 nga yung pinapatay niya di ba ga? Kasi si Mary Jane Biloso, nag-iisa lang yan, di ba ga? Sige Kapre, pasok Kapre, pasok. Hindi ko alam kung okay yung aking audio. Okay. Pero sika mag-impart ng konting mga ka-informasyon. Bali kasi ang punot dulo is sabi nga kahirapan kaya lumalabas ang bawat Pilipino papuntang ibang bansa para isakripisyo ang paghihiwalay sa pamilya. Ganun pa man, ang driving force kasi dyan, ang ating gobyerno ay merong polisiya, yung sinasabi nating labor export policy. Yung labor export policy na yan ay tumutugon doon sa pangangailangan ng ibang mga bansa at ang ating gobyerno naman ay nakikinabang kapag lumabas ang isang Pilipino, ang isang manggagawang Pilipino
ay pinakikinabangan din ng gobyerno at nakasangay din diyan ang mga agency na nakikinabang. So marami ang mga nakikinabang sa paglabas ng isang manggagawang Pilipino. At alam naman natin 'yan, nakadatos yan kung magkano ang kinikita at ilan ang mga nare-remit ng mga OFW. Kaya ang panawagan ng Grante International, nananawagan sila na yung total na protection para sa bawat manggagawang Pilipino na mga OFW actually. Kaya doon lang naman natin makikita na ano ba yung kahalagahan, hindi sa pangalan na mabagong bayani tayo, subalit ang ating gobyerno ay naging bulag, pipi at bingi pagdating doon sa mga karapatan at kagalakan ng bawat OFW. Ito ang sinasabi natin na ang laban ni Mary Jane ay hindi lamang yun sa isang pamilya o particular kay Mary Jane. Ito ay laban ng bawat OFW na araw-araw na nakikibaka para doon sa magkaroon ng sinasabi nating decenteng pamumuhay. At ito ang matagal nang dinadrumbeat, matagal nang tinatambol ng Migrante International kung paano mabibigyan ng tunay na proteksyon ang mga OFW. At hindi lang naman yan, sabi nga ni Kap Egay, isolated case. Maraming mga kaso, lalong-lalo na sa Middle East, mga nakakulong mismo ang mga wala, hindi halos maramdaman ng mga OFW. Parati tayong nagiging cycle na uuwi, bangkay na, uuwi ang mga OFW na gan talaga inilalagay parang okay lang okay lang nasisingil ang ganong kalayang hindi naman kaso ng Mary Jane Veloso, dapat nabigyan nila kung una yung mga residente ang hintay natin yung ang proseso ng justisya sa Gabriel, maputol kita. Medyo choppy ka. Paki-choppy. Oo. Nasa Pilipinas po ating kasama. Gabriel, baka pwedeng request ko lang, baka pwedeng mag-out ka and then bumalik ka ulit. Baka luminaw-linaw ang ating linya. Ha? Kung magsalita ka. Sige. Try mo lang para mas malinaw. Sayang yung opinion mo kung choppy, hindi naintindihan natin mga nanonood, di ba? Choppy. Balik ka uli. So, Kaploida, go ahead. Ganun rin yung reaction ko, ang perception ko, tulad sa sinasabi ni Kuya Rene. Para bang ang sa akin lang, para bang ang gobyerno sa halip na gumawa ng paraan na makauwi ang mga Pilipino sa sariling bansa, sila pa nga ang nagdi-negotiate sa iba't ibang bansa na para ipadala ang mga Pilipino Ang magiging kumbaga, manpower na Kung parang walang plano. Walang plano ang gobyerno na sana dumating ang oras, papauwi na yung mga mamamayan o mga kababayan natin na dito na kayo magtrabaho. Kaya alam mo, sa totoo lang, naalala ko yung alaga ko. Kasi nag-holiday kami noon 2010, basta pagkatapos 2020, may lugar kami na pinuntahan, tapos bumili muna ang amo ko ng mga pagkain ba. Kasi pupunta kami sa apartment na nirerentahan. So for the meantime, naiwan ako dun sa sasakyan. Pero may nakita kong Pilipino, parang nasa Riga kami noon. Nakita kong dalawang Pilipino, lumapit ako. Nakipagkwentuhan ako sa kanila. Pagkatapos bumalik na ako ng mga employer ko, pagdating ang kag-alaga ko may dala ng mga pagkain, lumapit na ako, tumulong ako. Tapos sabi sa alaga ko, do you know them? Sabi ko, yes, mga Pilipino. Oh, really? What they're doing here? Sabi ko, driver sila, nagda-drive dito, nagtatrabaho. My God. So anywhere in the world, there's a Filipino worker. You know why? Sabi niya, you know why I was confused? Bakit ang government niyo cannot provide works to your countrymen? Sabi niya, na despite ang mga Pilipino is hardworking. Sabi niya, hardworking, mga masisipag. Why your government cannot provide works to your countrymen? Alam mo, hindi ako nakaramdam ako ng hiya sa time na yun.
Kasi hindi ko man ina-expect na mga Pinoy. Siyempre, pag makakita ako sa ibang bansa, natuwa ako, lumapit ako. Nagulat ang dalaga ko na kinakausap ko sila. Sabi niya, you know them? Sabi ko, no, actually, hindi. Pero mga Pilipino sila. Kasi ko, alam mo naman kami, what they're doing here? Sabi ko, driver sila. Mga driver, nagdadrive ganito, ganun, ganyan. Ano na nila, free na, kahit tapos ang work nila. You know why I got surprised? Sabi niya pa sa akin, pumunta kami sa Africa. Kaya nasa Singapore siya noon, may tour sila sa Africa. It's the smallest country, the smallest island sa Africa na pinuntahan namin. You know why, Lloyda? There's Filipino working there, sabi niya. All over in the world, sabi niya, makakakita ka talaga ng Pilipino. That's why I got surprised. Why your government cannot provide work to your countrymen despite the Filipino people is hardworking. Yun ang sinabi niya. Alam mo, ng time na yun, nakaramdam ako ng hiya. Parang Sana, ganon. Kaploida, sana sinagot mo pa, not only that, even in the moon, there is Filipino rin. Filipino, oo. Tapos sabi niya, sabi pa niya, Sasabihin ko na nga sana, sa lahat ng parte ng mundo, mayroong Pilipino. Sa dagat, sa lupa, sa itaas, ang wala lang isang buwan pa. Hindi mo na yun talaga sabi niya. Pero seriously speaking, mga kasama, yan ang, kasi siguro yung mga amo natin o yung mga ibang kababae, ibang lahi rito, magtataka sila, talagang nakakapagtaka. Yun ang hindi nila maintindihan kasi kahit siguro majority ng mga kababayan natin hindi rin alam yung sinabi ni Caprene kanina tungkol sa programa ng gobyerno na LEP, Labor Export Policy. At hindi lang yan isang buwan, isang taon. Nagsimula pa ni Marcos. Marcos yun sa Marcos. Marcos Sr. At ito pa ang masama. No? Siguro nabalitaan nyo na sa ngayon, sa curriculum sa education natin, tatanggalin na o tinanggal na yung tinatawag na general education. Anong ibig sabihin nito? Pag tinanggal yung general education, yun yung tatanggalin ng history, sociology, at iba pang mga subject na, kumbaga, yung mga para mag-create ka ng reasoning sa pagkatao mo. Hindi lang para pagkatapos, kasi ang gusto ng gobyerno ngayon, pagka-graduate ng isang estudyante, labor force na kagad siya. Wala na siyang wala nang tanong-tanong. Iano na kagad siya sa labor force. Like kung may mga general education, like for example, sociology o history at iba pang mga subject na nag-create ng nag-develop consciousness. Magtanong, bakit nako-conscious ka ng consciousness, bakit ka ganito? Kumbaga parang i-apply mo yung sinabi ng isang bishop dati, di ba? Kasi ayaw nilang, may kasabihan kasi dati, yung isang bishop sinabi, sino yung Caprene sabi nung, when I give food to the poor, they call me a saint. But when I ask why the poor have no food, they call me a communist. See the difference? Di ba? Pagka nagbibigay ka ng pagkain, ang tawag sa'yo, santo. Pero pag tinanong mo, ang ugat, bakit walang pagkain itong mahirap, ang tatawagin kanila komunista. Yun ang tinatanggal nila. Di balik ka na lang magbigay, ibigay mo yung sarili mo. Huwag ka lang magtanong, bakit walang pagkain ng mahihirap. Di ba? Nakita niyo yung... At yung pag-aalis ng mga kursong yan ay pamamaraan upang sa mga darating ng panahon, yung mga susunod na henerasyon, wala nang itatanong. Correct. Parang mga robot na lang. Gusto nilang burahin yung nilalaman lang nakaraan. Tulad din ng nangyari sa recently sa desisyon ng Sandigan Bayan, na kung saan dahil sa matagal na panahon, sa pamamaraan ng dilatory tactics ng pamilya Marcos, nakalusot sila sa kaso ng mga ng mga pandarambong, di ba ga? Ng mga hidden wealth at saka mga hidden wealth nila na hinahabol ng gobyerno. So ganun din yun, hindi lamang sa pera, kundi ultimong sa nilalaman ng istorya, gusto nilang yung mga susunod na panahon, ang mga susunod halimbawa ng mga apo ko, mga magiging apo pa ninyo, hindi na mabasa sa mga libro at hindi na mapag-aralan sa mga kurso yung mga ginawa nilang kabulastugan, krimen at pag-abuso ng mga nakaraang panahon. Just saying. Caprene, ituloy mo sinasabi mo kanina, baka pwedeng
Baka mas maganda na linya mo ngayon. Hindi ko alam kung okay na ang video ko, ang audio ko. Okay Yeah, na yun. medyo okay na ngayon. Medyo okay Okay, na. okay, go, go. Okay. Kaya mahalaga yung pagkakaroon ng katulad ng Organisasyon ng Migrante International na tumataguyod roon sa mga karapatan at kagalingan ng mga OFW. Tama. Napakahalaga na merong ganitong klase ng grupo na patuloy. Ibig sabihin, hindi tumitigil para ipaglaban ang karapatan at kagalingan ng mga OFW. Malaking bagay dahil sa tagal, katulad nga ng sinasabi natin, ang justice system ng Pilipinas ay isang bulok na sistema. Bakit? Dahil lahat ng mga korap, lahat ng mga may anomalyang mga politiko, gusto ng paglilitis at nagugustuhan ang klase ng justice system sa Pilipinas dahil alam nilang bulok ito, kayang tapalan ng pera, kayang manipulahin, at lahat ng mga huwes ay nababayaran, lahat, walang imposible sa justice system ng Pilipinas. Pwedeng makalaya ang mga may sala basta may pera. So ito ang mga sinasabi natin, hindi pagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin pagdating doon sa implementasyon, lalong-lalo na sa mga OFW. Kaya nga sinasabi, kapag ka lumabas ka ng bansa, bahala ka na sa buhay mo. Ang nandyan ang mga ahensya ng gobyerno para lamang mangolekta ng pera na mula sa pinaghirapan ng mga OFW. Ganito kabulok. Kaya patuloy tayong nakikipaglaban sa kaso ni Mary Jane at hindi tayo tumitigil na itambol at isigaw ang mga karaingang ito dahil hanggang ngayon, mula noon, ito ay nagpapatuloy. Ganito kabulok ang sistema ng ating bansa. Sa isang banda nga naman tama yung kay Caprine at yan din naman ang ating saloobin. Tama, pinaglalaban natin na sana dumating yung panahon tulad ng mga pangako ng mga ilan ng nakaraang presidential candidates na dating time will come. Lalabas tayo, sasakay ng eroplano, solo for pleasure, bakasyon, hindi na para magtrabaho at tumigil sa ibang bansa. Which is now talaga napaka-imposible. Kaya kailangan tanggapin na natin na realidad. At tama yung sabi ni Caprine, dapat dumami pa at patuloy ang maging gawain ng mga migrante international kung ano pa mga asosasyon at samahan at grupo na nagtatanggol sa interes at karapatan ng mga migranteng manggagawa na tulad natin. Sapagkat kung wala sila, wala tayong aasahan. Saka nakakita nga, nung panahon ni Duterte, sabi ni Duterte, sige, bitayin nyo na yan, di ba ka? Imbis na idepensa, nagbigay pa ng go signal. Kung patuloy na magkakaroon tayo ng mga ganitong uri ng leader na puro pangako lamang at pag nagigipit, kulang na lang ipagtulakang... Hindi. Di ba sa Indonesia, no? Sa Indonesia siya nakulong. Naalala ko, nung nasa Singapore ako, may isang Indonesia, domestic helper, na may kaso sa Singapore. Alam mo, magaling ang Indonesia. Kasi yung Indonesian yon nasa yung death penalty kasi napatay niya ang employer niya. Hindi lang siya napatay, talagang pinatay niya ang employer niya. Kasama kasi ako doon sa isang organization. Mix kami doon . May mga kasama ako doon, naalala ko lang, share ko lang. May kasama ko doon si Eunice, ang pangalan nun, Indonesia siya, kasama rin siya doon. Parehas kami, mga volunteer. Pero kami, 2 Pilipina lang na volunteer. May mga Indonesia, iba-ibang lahi, migrant talaga, migrant worker. May Indonesia doon na nakakulong. Ang hatol sa kanya, death penalty kasi pinatay niya ang matanda. Ang Indonesian government may pinadala na abogado. So, ang abogado nila ang galing. Instead na death penalty, nahatulan siya lifetime imprisonment, inilaban ulit ng abogado. Inilaban ng abogado ang naging hatol sa kanya, ang final judgment, 10 years na lang siya na makukulong. So, after 10 years, hindi ko na alam kasi lumipat na ako, nakapunta na ako dito. Na kung totoo napatay niya yun napatay niya ang matanda. Trinace ng abogado, ano ang case, bakit napatay ng helper ang employer niya? Yung employer, abusado. Walang helper na tumatagal. Yung Indonesia na pumatay ng employer nila, first time lang niya yun na nagtrabaho. Walang mga experience, nasa adjustment period pa. Kulang pagkain, walang cellphone. So na-abuse man siya. Kaya siguro dala ng bugso ng damdamin niya, napakiramdam niya, exploited man siya,
napatay niya ang employer niya, pero ipinaglaban ng abogado nila. 10 years na lang ang ano niya, 10 years na lang ang, kumbaga, ang sentensya niya. Ngayon, ang kine-question ko, kung ang gobyerno natin siguro magaling, hindi katulad ni Duterte, siguro si Mary Jane na ipinapalaya na yun eh. Bakit nadepensahan ng Indonesia, ng Indonesia, yung helper nila na dapat bibitayin na? Oh, yun ang pumapasok sa isip ko eh. Siguro kung magaling ang gobyerno natin, dapat si Mary Jane na absuelto na yun eh. Kung tinutukan lang. Siguro nga, Yun yung sa maaaring hindi na naging Na- priority ni Duterte Oo. nung time na yun dahil usapin nga ng droga. Siguro nga, alam mo naman, ang Oo. mantra niya nung una, yun yung kanyang main propaganda, political propaganda. Against daw siya sa droga. Although, yung mga taong nasa paligid niya, yung mga Chinese triad pala, ginawa pa niya nga, yung isa, ginawa pa niya economic advisor, Siguro. si Michael Yang. Di ba? Siguro kung si Widodo hindi napalitan, malamang si Mary Jane nasa Indonesia pa nakakulong. Di ba nagpalit sila ng government, iba ng presidente? Oo. Kaya ang Maaaring. sabi ng presidente, yung mga foreigner, yung mga migrant na nakakulong sa lugar nila na hindi naman Indonesia, pauwi nila sa bansa nila, doon na lang ikulong sa bansa nila. So, may ganun in short, nakita natin na merong development, meron ng, ika nga lumalakad yung batas, yung hustisya para kay Mary Jane na kung saan, let's hope and pray na as soon as possible, matapos na ito, matuldo ka na at nang siya naman ay makabalik na sa isang normal na pamumuhay at makasama na yung kanyang mga kapamilya. Although nandito nga siya sa Pilipinas, nakakulong naman siya. So sana malinis na totally yung pangalan niya sa isong ito. At tayo naniniwala na, tama yung sabi ni Caprin, ulitin ko lang, as long as meron tayong mga kasamang organisasyon, samahan, Migrante International, at kung ano-ano pa, ika nga, patuloy tayong, hindi man tayo totally 100% protected, pero naniniwala tayo na merong mga tao, organisasyon, samahan na ipaglalaban ang ating interes at karapatan every time na tayo ay magigipit saan mang parte ng mundo naroon tayo. Dahil kung aasahan lamang natin ang ating mga politicians, mga elected politicians, lalo especially ang gobyerno, alam naman natin, sabi mo nga kanina, imbes na gumawa ng mga programa para hindi na tayo umalis, tayo ipinagtutulakan pa palabas. Di ba? Pinagtutulakan pa palabas dahil alam naman natin na kung hindi sa mga OFWs, sa remittances, dollar remittances, talagang masasabi nating sayad na ang ating gobyerno, ang ating kaban ng bayan dahil lubog na tayo sa utang. Inilubog tayo ni Duterte from almost 6 trillion to 13 plus trillion. Tapos itong si Bongbong Marcos, mukhang lalampasan pa yung utang na, yung paglubog sa utang na ginawa ni Duterte. So talagang yung future natin, ng ating pamahalaan, ng ating kaban ng bayan, ng ekonomiya, tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino na namumuhay sa Pilipinas, talagang napakaliit ng pag-asa na umangat. So sana nga, at dahil dyan, Caprene, magbigay ka ng opinion pa. Sige, bago natin tuldukan yung issue kay Mary Jane. Yung pangyayari kay Mary Jane, yung hindi pagkabitay ni Mary Jane, ay panalo. Huwag nating kakalimutan din. Panalo yon ng sambayan ng Pilipino. Yung hindi pagkakabitay kay Mary Jane dahil sa kolektibong pagtatrabaho ng mga OFW, ng mga organisasyon na tumatangkilik sa kagalingan at karapatan ng mga OFW. Panalo yon. At yung pagpapauwi kay Mary Jane sa Pilipinas, panalo rin yon. Ibig sabihin, ginawa at trinabaho rin yon ng Migrante International. Ang ganitong klaseng ilbe sa interes ng mga OFW ay napakahalaga. Kaya hindi natin matawan yung kolektibong pagtatrabaho. Tayo mismo na nagpo-propaganda, na nagbibigay ng mga impormasyon tungkol sa update ng kaso ni Mary Jane ay napakahalagang bagay. Napakaliit man ang ating naiko-contribute para sa kagalingan at karapatan ng ating mga kababayan, ito ay napakahalagang bagay na. Kaya ang mga trinabaho ng ating samahan ay hindi masasabing maisa-isang tabi. Dahil
kung wala ang boses ng migrante, kung wala ang boses ng mga OFW na sumusuporta sa ganitong kausa, ang gobyerno walang silbi. Hindi ito ay masasabi nating inutil pagdating sa ating mga kagalingan. Kaya siguro bigyan lang natin ng emphasis yung sinasabi nating kolektibong pagtatrabaho ng bawat isa sa atin. Napakahalaga nito. Kaya ang sabi nga, kapag tayo ay nagkakaisa na ipapanalo natin ang kahit na sabihin natin imposibleng bagay na hindi mangyayari ay nakapangyayari dahil sa pagkakaisa ng ating boses, ng ating aksyon para sa ating buhay na karapatang pantao at disenteng pamumuhay. Yun lamang. Okay. So, tulad nga, sabi nga natin, ang main konteksto at tema natin ngayong gabi patungkol dito sa kay Mary Jane. So, sabi ko nga kanina, nailahad ni Kap Loida yung kanyang experiences nung panahon ng babagong mainit yung usapin ng gagawin sanang pagbitay o firing squad. And then si Kap Egay naman nagbigay ng konting throwback patungkol sa mga kung ano yung sistema, pamamaraan ng pagbitay na ginagawa dun sa Indonesia. And then si Kap Rene, yung opinion naman niya, napakaganda ng kanyang na-share na kung saan, totoo naman, kung hindi sa mga organisasyon tulad ng Migrante International, walang pasensya na po, hindi lamang po migrante, kundi lahat ng asosasyon ng mga uring yung national yung Oo. NBTL, isa rin sila Oo. talaga na grabe ang pagtrabaho pag may mga issue. Pag may mga issue, problema at pinagdadaanan ang mga OFW, ang number one talaga na lumalaban rin at tumitindig yung National Union of People's Lawyer talaga. Kasi hindi lang naman sa kaso ni Mary Jane yan, kundi marami nang nangyari at maraming pang mangyayari. Dahil tulad nga ng sabi ko kanina, more than 67% ng mamamayang Pilipino ay nagnanais na lumabas ng bansa. So naandun yung risk, naandun yung posibilidad na magkaroon ng susunod pang Mary Jane Veloso at sana wag na mangyari. Pero naandyan yung mga organisasyon na yan na willing tumulong at ay bigay ang lahat ng serbisyong pwede para lamang maging mas magaan ang sitwasyon ng mga kababayan natin na nagigipit sa ibang bansa. So, i-close na natin yung usapin ni Mary Jane Veloso. Total naman, nahimay na natin. Doon tayo sa mas recent. Yung mga isyong nangyayari ngayon sa Pilipinas, tulad halimbawa ng sa Senado, si Kap Rene sa Pilipinas yan, siguro mas maaga yung nakukuha niya mga impormasyon kaysa sa atin dahil most of the time, tulog na tayo dito, Kap Loida. Di ba si Kap Rene? May tayo ng 6 hours. Mas updated siya. Patungkol dyan sa panibagong majority block, yung natuldo ka na, yung kapit tuko at talagang ayaw bumitaw sa pwesto ng pagiging Senate President na si Alan Peter Cayetano at meron tayo ngayong bagong majority block na kung saan ay may dalawang nag-over the backcourt, bumaliktad. Solid 13 daw sila. Solid 13, walang unsihan. Ayun, ang nangyari, mukhang sisiyam na sila ngayon. Dahil yung dalawa, yung isa ay nakakulong at yung isa na may nagtatago. At kung matutuloy at makakatotoo yung provisions ng mga maraming political analysis, mukhang pabawas pa sila ng pabawas. Dahil may mga nakalinya pang makukulong at may nakalinya pang makukulong at mabibigyan ng warrant of arrest na non-bailable. So, Kap Rene, ano ba yung, sa tingin mo ba, itong bagong pamunuan, masasabi natin na pwedeng mag-angat ng bumaba at napakababang kredibilidad ng Senado dahil sa ginawang pamumuno, maikling araw na pamumuno ni Alan Peter, Mr. 10K Caldero Cayetano sa Senado? 23 days. Oo. Kasi yung pangyayaring yun ay ipinakita kung gaano ka mabuhay
yung sitwasyon ng Senado. Ang Senado kasi natin ngayon ay sabi nga ni Drilon, ito ay first time in history na merong ganitong klase ng pagpapalit-palit ng mga Senate President dahil hindi pa yan nangyari kailanman. Ngayon pa lang. 24 Kaya years. makikita natin na ang paglalabas ng tunay na kulay, sabi nga ni Robin Padilla, kahit sunugin mo ang mga maka-Duterte, amoy Duterte pa rin kahit sunog na. So maliwanag yun. Para maging impartial, ang bottom line dito, tungkol to sa impeachment eh. Ang bottom line dito, paano sila maging impartial kung sa simula pa lang meron na silang sinasabi na Duterte talaga sila. Paano mo sasabihin na impartial ang isang nagdideklara na Duterte siya? Ang bottom line nito, dahil nakasalang ang mga kaso ng mga susunod pang mga uhulihin o ikukulong ng ombudsman, ay tagilid. Mukhang tagilid ang pagbibigay ng guilty verdict para kay Sara. Dahil kung siyam yan, kung ang siyam ay ikukulong mo, mababawasan ang 22 ng siyam, ilan ang matitira? Dapat 16 ang magko-convict. Meron pa bang 16 kung mauubos sila na ikulong mo yung minority block ngayon? Baka wala na. Kaya hindi rin mangyayari na mai-impeach si Sara dahil hindi yan naaayon sa konstitusyon. Hindi, Yung napanood two-thirds ko. na sinasabi. Hindi, napanood ko kasi yung Sige, napanood ko yung interview kay Congressman Jerbil Luestro. Tinanong si Christian about nga dyan na kailangan pa talaga 16 ang bumoto para ma-convict siya. Pero ang sabi ni Congresswoman, hindi na daw kuno yun, mag-ano, kasi i-base na lang yun. Kasi una, si Bato nagtatago. Si Jinggoy ngayon suspendido. Once na suspendido ka, hindi ka pwede mag-participate. Hindi ka makakaboto. So, wala sila, magbababa na yun, bababa na hindi na kailangan hindi na kailangan na mag-16. Sabi niya kung sino ang magpa-participate na senator sa impeachment trial, yun na lang ang boboto. Yun ang sabi niya. In short, kung in the near future, days, weeks, or before matapos ang impeachment trial sa Senado at patuloy na mababawasan yung mga qualified senators na mag-participate at bumoto at the end, bababa yung quorum na two-thirds. So, ibig sabihin, kung ang two-thirds ng 24 is 16, so kung mababawasan dahil kung ang karamihan sa kanila ay makukulong non-bailable at magkakaroon din ng suspension katulad ni Jinggoy Estrada, yung 16, bababa. Kaya nga, sabi niya na, hindi ka sabi mo, Kaploida. Oo, kasi yun ang napanood ko sa kanya. Sabi niya, once na nag-attend ka sa impeachment trial, it means boses ng masa, boses ng Pilipino ang dinadala mo doon. Ang interest ng masa, ng Pilipino, ang dinadala mo kung bakit nandyan kasi impeachment. Pero nagtatago ka, nakakulong ka, nasa abroad ka, o nasa hospital ka, it means hindi interest ng mamayang Pilipino ang iinano mo, ang dinadala mo doon, kaya wala ka. So paano ka boboto na hindi naman interest ng mamayang Pilipino ang dala mo, wala ka nga doon sa impeachment trial. So paano ka magboboto? Paano i-acknowledge ang boto mo? So kung sino ang nandyan na nag-attend talaga sa impeachment trial, yun lang ang qualified bumoto. Tapos ang question pa nga sa kanya, paano on the process si Bongo nag-attend ng impeachment trial, tapos kalagitnaan bumating ang warrant of arrest, arestado siya. So pwede pa ba siya bumoto? Siyempre hindi na. So bababa ang ratio sang boto, sabi niya. Yun ang sa interview. Yun yung opinion niya. Still Yun nga, debatable for sure. Idagdag ko lang, Kap, bali kasi yung sinasabi ni Kaploida na tungkol doon sa bilang, nakaiba kasi yung interpretasyon ng konstitusyon. Ang sinasabi ng konstitusyon, sinasabi kasi ng konstitusyon, 2/3 ng 24. Ngayon, kung iaano mo yung kaso ng Supreme Court tungkol doon sa Cuenco versus hindi ko maalala, ang 2 o 4 na senador nasa labas ng bansa.
Kaya binasi yun ng Supreme Court na pwede yung mga nandyan lang sa loob ng Pilipinas. Pwedeng makapag Kuya, ano ng naman yun, quorum. sa votation naman yun, sa pagboto Nangyari naman yun yun, kasi sang kino-question, SP. madali lang kapalda, kino-question yung 22, yung 22. Wala daw yung sa quorum. Yung ang 12 ay majority, hindi niya matanggap yun. Iba kasi ang interpretasyon niya. Dapat 13. Kailangan nakuha ang 13, kaya hindi siya nagko-concede as Senate President, hindi tinatanggap yung Gatchalian Block dahil 12 lang yun. Kailangan maging 13. Tapos nagkaroon ng nag-concede siya. Dahil yun ang sinasabi ng batas kung ano yung sinasabi ng konstitusyon. So, ngayon, papasok, panibagong parte yun Ibang parte, yung pagkakaroon natin nung magbe-verdict ba ng guilty o acquit, yun yung sinasabi na papaano mo i-acquit kung wala doon sa sinasabing 2/3. Ang 2/3, yung 16, ay nakabase lang sa 24. Ngayon, kung sabi ni Luis Ro, kung isususpindi mo ang karapatan ng mga senador na nakakulong, wala talaga silang basihan para bumoto dahil restricted yung kanilang karapatan dahil hindi naman sila PDL na sila deprived na sila of their liberty. Kaya wala rin silang karapatan para bumoto sa konstitusyon. So, maliwanag yun. Kaya doon natin hanapan nung sinasabi nating abogado tungkol sa konstitusyon kung ano ang dapat na mangyari. Kung halimbawang maubos yung minority block ngayon na makulong. Dahil isa-isa na yan sunod-sunod na. Kaya yun yung magiging implikasyon nung krisis. Kaya napakalaking krisis na nakaharap ngayon ng Senado. Pagdating doon sa pag-i-impeach kay Sara, mai-impeach ba dahil yun naman ang objective? Dapat ma-impeach, dapat hindi na makapagpatuloy pa na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kaya maliwanag na mayroong krisis. At dahil doon sa papaano natin i-interpret, nasa sa mga constitutionalist at sa mga abogado na may bihasa sa konstitusyon. Siguro, at the end of the day, Caprine, sinisigurado ko sa iyo, sabi mo nga, may krisis talaga yan. Dahil maaring mag-umpisa sa itinakdang panahon ang impeachment trial, pero at the end of the day, magkakaroon din ng question kung sino ba at ilan ba yung bilang na kwalipikado para pagbasihan mo ng 2/3. Dahil siguradong ipapanik yan sa Korte Suprema ng kampo ni Sara Duterte. Matagal pa yan. Ang sana nga magkaroon ng... Pero kung tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino, tulad ng mga resulta sa recent mga nakaraang survey kung saan nagsasabing pabor ang nakararaming mamamayang Pilipino na magkaroon ng impeachment trial, dapat maging vigilant tayo mga mamamayang Pilipino. Paramdam natin sa ating mga kagalang-galang at pinagpipitagalang senadores kung ano yung salubin natin. Tulad dun sa ni Caprine, marapat lamang na si Sara Duterte ay litisin. At sa paglilitis na ito, ilabas lahat ng ebidensya ng Kongreso kung bakit inimpeach nila sa lower house. Di ba ga? Ilahad. At ako'y naniniwala na sa pamunuan ngayon ng Senado, posible talagang malabas lahat. Tulad niya ng mga bank accounts, bank records. Dahil kung yan si Alan Peter Cayetano magpipreside yan, siguradong, at kung sila pa rin ang majority, siguradong lahat ng ebidensyang yan, haharangan yan. Sabi ni Congressman Luestro, mayroon pa daw ibang mga lawyer na nag-apply, nag-volunteer, parang magkakaroon pa sila ng third batch. Third batch. Kasi marami pa daw ang gusto na maging private prosecutor. Kasi yan namang impeachment, political process yan Hindi naman yan judicial Dahil alam naman natin na ang iisipin, ang magiging basihan ng pagboto sa impeachment ng mga senadores, more on political and personal nila yan. Hindi naman pwedeng manaig yung interest ng ebidensya
at kung ano-ano pa. So kung tayo, mga ordinaryong mamamayang Pilipino, pressure natin sila dahil naniniwala tayo na talaga namang guilty si Sara Duterte. Patuloy nating isigaw at iparamdam sa kanila kung ano ang ating saloobin sa usapin ng impeachment. So, sabi nga ni Caprine, mahabang proseso pa yan. Ito naman, ito patungkol dito sa mga nag-over the backhood na kung saan, alam naman natin, may mga kaso din ito. Ano ba sa palagay ninyo? Ligtas na ba itong dalawang ito, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva, na ito ba ay merong something in the hidden agreement Hindi, para sa sa akin, mga kahit kapwa na, ng senador, sa gobyerno ni Bongbong Marcos na kung saan magkaroon ng pagdidelay para hindi sila labasan ng warrant of arrest, isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Kasi hindi dapat yun eh. Dahil kung talagang sila ay merong mga ebidensya laban sa kanila, bay dapat ipagpatuloy yan. At kung kinakailangan ilabas ang kanilang mandato de aresto, ay ilabas na. Hindi ko mo pumabor sila. Ha? hindi Sa naman siguro. bagong mayorya, ligtas na sila. At sa mata pa nga ng iba, mga bayani pa tong dalawang to eh. Di ba? Hindi naman siguro. Kasi may kaso na sila sa ombudsman eh. Hindi naman siguro. Alam mo naman, Kaploida, walang imposible. Di ba ka, Kaprene? Ha? Alam naman natin, umiiral yung mga Oo, at saka Wala. maliwanag yan, Kap, dahil hindi yan lilipat kung walang pakinabang. Mga tuso yan eh. Mga Tama magugulang yun. yan na tao. At ginagamit No, niya lalo na si ang Escudero. sariling interest ang pinakapangunahin dyan, ang sariling interest. Kung panlilibre, lilipat. Ganun naman eh, di ba? Yung sinasabi natin sa mga political butterfly. Hindi naman nagising lang si Chis Escudero na ba, kailangan ko palang umaten. Hindi naman nagising lang si Joel Villanueva sinabi niya, ba, kailangan na matuldukan ito, kailangan nang magkaroon ng normal na galaw at proseso ng Senado. Hindi ako naniniwala ganoon. There is something na talagang napagkasunduan in exchange sa kanilang paglipat sa mayorya at binigyan pa nga sila ng mga komitiba na kung saan lumalabas pa nga ang magpipreside daw, tinatarget na magpipreside sa impeachment trial ay yung pumigil doon sa impeachment na sana nangyari na a year ago. Di ba ga? Yung hindi nagpatupad ng nakasaad sa konstitusyon na forthwith na si Chis Escudero. Kaya medyo kaya sabi nga, dapat tayong bukod dun sa sinasabi natin kanina patungkol dun sa usapin ni Mary Jane Biloso na kung saan dapat maging vigilant tayo. Ha? At patungkol din dito sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte na maging vigilant tayo. Ipakita natin, tayo mga ordinaryong mamamayang Pilipino, kung ano yung saloobin natin. Aba ito, dahil ang nakataya dito yung mga nakaw na salapi mula sa Kabanang Bahayan na daang-daang milyon na di umano ay pumasok sa kanilang mga bulsa. Gano'n na lang, dahil nag-over the backhood ka, tapos na. Di ba? Kaprene, Loida? Gano'n na lang ba yun? Hindi naman siguro. Totoo, tama yung basa mo. Tama yung basa mo dahil ang isyung ito ay tungkol sa accountability. Ibig sabihin pananagutan sa taong bayan na kinurakot ang pera ng taong bayan. Ito yung issue eh. Kaya wag nang paikot-ikutin pa dahil ang ebidensya ang magsasabi kung si Sara Duterte ay nagnakaw ba o hindi. Ngayon pa lang pinapakita na hindi balansyado yung SALN doon sa AMLAC report ang tungkol sa kanyang bank account. Kitang-kita na maraming pera ang pumasok kesa doon sa idiniklarang SALN ni VP Sara. At yan ay makikita mo rin dyan sa mga SALN nila nila Villanueva, lahat yan puro naman yan magnanakaw. Kaya klaro yan na ang mga politiko halos lahat, kung hindi man lahat, ay magnanakaw. Kaya maliwanag yan na hindi tayo dapat maging sarado ang ating mga mata pating down sa kurakutan sa gobyerno. Dahil kitang-kita naman yan, mula presidente hanggang barangay tanod, may kinukurakot sa Kabanang Bayan. Kaploida? So, ganun yun. Pero ako, para sa akin,
darating at darating ang oras, magbabayad sila sa mga kasalanan nila. Oo Kaya naman. mga diskaya, tingnan mo ang mga diskaya, akala nila ang tayog-tayog na nila, okay na sila, gano'n na, o di ano, bandang huli, bumagsak rin siya, darating ang oras, mangyayari rin yung kay Escudero, mangyayari yung kay Villanueva. Si Rodrigo Roa Duterte nga, naubod ng yabang at ubod ng Kaya ano, ano ngayon, sa Brazil, di sige ba? lang, go Di ba? lang. Hindi, ang Darating ano ang ko lang, oras, hindi, alam ko kasi, hindi ko maiwasang lumikot yung aking kaisipan. Bakit ang isang tulad ni Chis Escudero na mayroong investigasyon, pinasagot na nga siya ng ano ng Madam Comelec ngayon, ng kine-question na naman siya, ombudsman. Pinasagot na siya ng ombudsman doon sa mga kasong legasyon. isasampa sa kanya. Bakit malakas ang loob ng bagong mayorya na pag-isipan na siya ang gawing tawag dito, presiding officer ng impeachment trial? Kasi siya, Gayong, kung totoo na pwedeng anytime, pwede itong maaresto, lumabas ang mandato de aresto, ba't kailangan mag-appoint ka? yun ang ano, kasi yun lang daw ang abogado. Nandiyan naman si Pangilinan pwede naman si Kaya Pangilinan. nga. So, Ang gusto nila dapat abogado daw kasi siyempre ang mga karamihan sa mga senator hindi naman mga abogado. So siyempre ang ruling, ang proseso sa trial, siyempre hindi nila yan hindi nila kabisado, hindi nila hindi nila linya. O bakit? Ano diyan si Pangilinan na abogado? kaya nga. Mas mini siya Ba't Pangilinan. kailangan mag-appoint ng isang, Yes. ba't kailangan pag-isipan na i-appoint as presiding officer, magpipreside ng impeachment trial, yung pwedeng anytime may maaresto. Ibig sabihin, there is something behind. Merong pinagkasunduan, di ba Kaprine? Ha? Diba? Siya pa nga Oo, noon, totoo. fourth tweet. Ang fourth tweet niya, iba bang interpretasyon niya? Hindi agad-agad. Kaya Di ba kasi nga, yung Congress, inano na yun sa kanya? Dinulog na yun sa kanya? O ginawa niya ng paraan na hindi matuloy? kaya doon po sa mga kababayan nating nasa Pilipinas at kung saan man panig ng mundo naaabot ang ating programa. Dito po sa ating programa sa Ugnayan sa Ipapoint, kita naman nyo, hinihimay natin lahat ng isyong pwedeng pag-usapan. Hindi tayo one-sided daw. Doon lamang tayo nakatutok, di ba ka? Dahil yung ginawa ng kampo ni Alan Peter Cayetano, dito hinihimay din natin. Ano yung mga posibleng nangyaring negosasyon kung bakit dumating sa punto na, di ba, na-attain naman ng bagong majority na makuha yung dalawa mag-over the bakod. At siyempre, kasi nga, ang objective po natin dito ay yung interest natin mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Dahil tayo ang ninakawan Tayo po, hindi po pwedeng ang ating gusto lang makulong ay yung mga nasa kabilang panig na hindi natin, halimbawa, yung mga DDS senators. Hindi, lahat po dapat managot. Yan yung sinasabi ni Caprini na accountability. Saan mang parte, yan man ay kakamping senator, yan man ay liberal party o involved sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, talagang bahagi din tayo bilang mga ordinaryong migrante at mamayang Pilipino na mananawagan para mapanagot ang mga ito. Ang problema nga lang, sorry to say, lahat ng lumalabas, ang ang isinisigaw ng ebidensya, bunga ng mga investigasyon, mga senadores, kongresista na kung saan nabibilang sa DDS group, di ba? Mga supporter ni Sara Duterte, di ba? Dahil kita naman natin si Jinggoy nakulong, si Bong Revilla nakulong. At ito pang mga sinasabing makukulong dahil sa usapin ng flood control scam tulad ni si Chis at saka si Villanueva. Pwedeng yung bilyar din, di ba ka? Si Marcoleta nga Si Marcoleta nga baka any moment lumabas sila ng warrant niya. Ako, mas naniniwala ako na mas mauna pang lumabas yung kay Marcoleta dahil sabi nga ni Ombudsman, salamat sa kanya, hindi na niya kami pinahirapan dahil hindi na namin kailangan mag-imbestiga pa dahil yung ebidensya laban sa kanya nanggaling mismo sa kanya. Di ba ka? Nanggaling sa bibig niya at yung mga dokumentong inilabas niya, yun yung ebidensyang ginagamit namin ngayon para lumakas yung kaso sa kanya. So, mga kasama ko, alas 10 na. Gustuhin man natin na humaba pa, mukhang humina ang signal ni Kap Egay.
konting ika nga mga mensahe sa ating mga kababayan patungkol dito sa usapin ni Mary Jane Biloso. Dahil tayo, mismo mga migrante na tulad niya na pumalaot sa ganitong uri ng pamumuhay, ang mas makapagsasabi, mas makapagbibigay ng mensahe patungkol doon sa 67% na kababayan natin nasa Pilipinas na gustong-gusto ring umalis ng Pilipinas para magkaroon ng mas maunlad na pamumuhay. Hindi po madali ang buhay sa abroad. Napakahirap po. Napakahirap. At hindi po lahat ng nakikita ninyo sa mga posts, sa video, sa Facebook photos ay yun yung realidad ng buhay namin mga manggagawang migrante.